Flower horn. Ito pa. Pabulok na. Ha? Maganda pag nalinis talaga, no? Maganda, oh. Nalinis. Maganda na. Ayan, isang magandang buhay. Grabe mga, first time kong iniwan yung patubig hanggang umaga. Ayan po ang nangyari. Lubog lahat. Hindi ko lang alam. Pinuno ko po kasi ito around sabihin mo ng 8 o'clock o 9, mga 8:30. Yan, kasi naglinis pa ako ng aquarium eh. I had a busy night last night. Sobra. Naglinis pa ako ng aquarium. Tapos pinasyal ko yung mga bata, nagpagupit si Nene na nako po. Ayun, nako, grabe pala. Ay, grabe ang tipid. Overnight dito, ito lang po ang nakonsumo niya, oh. Puno siya eh, hanggang dito eh. Okay pa pala, oh. Ayun lang, oh. Ayun lang. Oh, mga hanggang dito lang, oh. Ang lupit, ah. Pwede. Pwede. So wala na pong laman yung isa. Ubos na yung isa, kinarga ko na kay Cardo. At ito na lang yung isa. Meron pa tayong dalawang blue na drum. 400 liters pa yon. Ayan, wala si Kong Kong. Marami pa naman ako ipapagawa. Magpapahukay na ako ng papahukay na po ako ng tataniman ko ng papaya. Pero dapat ako ang magdedirect kasi hirap. Iba po kasi yung nasa isip ko kahit ipaliwanag mo ng maigi. Iba pa rin po ang huwag niyo pong masamain. Pero siguro naman sa mga nanonood, diba? Siguro naman naiintindihan nyo kung anong ibig kong sabihin pag may ganito, ganyan, ganyan. Pero pag iniwanan ng outcome, iba po sa nangyayari. Kaya gusto ko sana ako ang makabantay talaga. Kaya ayun. Wala si Bapap eh. Baka may malaking wala si Kongkong? May trangkaso. Kala ko malaking pakyawan ngayon. Ano nangyari? Baka dapat magpa-check siya. Baka may dengue o ano. Kaya nga matagal na eh. Hindi naman kapag gabi daw. Oh, tamo? Kung gabi ang lagnat. Magdamag. Binuksan ko ng alas 2. Namamatayan na tayo. Kaya pinano ko na. May tingnan mo doon, may mga nakalutang na. Ano na talaga? Sobrang init na kasi, di ba? Yun na yung kinatatakot ko. Kaya kung sana nakakangkong ito, medyo mas malaki ang protection. Pero yun nga, sobra naman. Kaya binawasan natin. Ayan, oh. So ang plano dito pagka let's say loobin po na God willing magkaroon tayo ng pump. Sana hindi po ganun kabilis masira din kasi ang isa sa mga kinatatakot ko. Ang kinaganda sa mga ganitong, tingnan nyo, ilang taon na po yan, ipapamana nyo pa sa anak nyo yan, mga ganyang klase ng motor. Basta na ingatan nyo lang sa change oil, maganda ang pagkakagamit. Kami nga hindi pa ganun, pero kung maalaga pa, maalam kayo, hindi basta-basta nasisira yan, diesel. So yung kasi yung let's say solar pump, hindi natin alam kung hanggang, di ba, yung alam nyo na, mas mabilis pong masira. Pero malay natin, di ba, dahil free energy naman, dahil nga kung magso-solar naman tayo, so di ba, malagpasan lang yung ginagamit kasi mahal din po ang diesel, di ba? May maintenance din yan. Change oil ka. Oh, yun po ang natin. Sana kung makakapagtagal lang, di ba? Mas maganda. Ngayon, ang plano ko pagka ganun ang mayroon na tayo, ipapasagad ko pa po ng kaunti yung tubo. Maglalagay pa tayo ng mas mataas na tubo, siguro 2 pa. Ngayon, ang gagawin natin, pupunuin muna natin through diesel. Let's say ganito, bukas paandar ka pa uli, tapos mas mataas pa po siguro dyan ng mga ilang dangkal pa.
Siguro mga 1.5 dangkal pa ang itataas. Tapos saka tayo pababanat ng ano na, pang maintenance na lang ba yung ano, yung ano natin, yung ang gagawin mo, Nael? Ha? Oh, di ano yung ano, may mapagawa ko. Pagpapahukay na ako ng ano, tatanim tayo ng papaya dito sa gilid na. Magpahukay na lang ako. Nandiyan si Marco, tulungan mo na lang na eh. Wala si Bap eh. So, nasaan na si ano, nandiyan na? Ayun pala eh. Oh, yun po ang ano ko, ang inaano ko, plano ko. Kasi parang ang mangyayari yung solar pump, pang maintain na lang po yun. Kasi mas mahina po talaga yun. Let's say sabihin mo araw-araw, ilang oras lang gumagana. So parang ang ginagawa niya is mini-maintain niya na lang yung lalim, lalo na po pag tag-init. Kasi sa tag-ulan, yun naman ang kinaganda pa pag tag-ulan. Dahil mahina naman ang solar, 'di ba? Given na 'yan, mahina ang harvest natin ng ano. Ngayon ang mangyayari, may ulan naman eh na pang 'di ba magme-maintain ng lalim. Tsaka ang kinaganda nun, dahil naka-solar ka, pang summer mo lang naman talaga kailangan na mas malalim siya. Kasi pagka tag-ulan naman, malamig ang panahon, hindi naman po ano ang fish kill eh. So tama po. Partner na partner, hindi magko-contradict yung, 'di ba? Maka-solar pump ka, summertime, kailangan mo na mas maraming tubig, mas marami naman ang naha-harvest mo. So yun, pang-maintain lang po ang gagawin natin. At hopefully mag umubra. Yun yung aking pinaplano. So ayun. Tapos regarding naman sa solar, ngayon po ikakabit ikakabit po ngayon. Mag-umpisa na po kami ng installation, pero ngayon i-check din ni Gian yung mga kuryente doon. Saan ilang volts yung nasa taas? Kailangan daw sa taas ilan? 225. O mataas naman pala eh. Ang problema pag hinigop nung ice cream machine ni Ann. Kasabay pa yung mga electric fan. Electric fan tayo yung rep. Oo, hindi kakausapin natin yan kay si Gian. Si Gian po mas kasi nakakaalam kasi hindi talaga, medyo challenging daw. Pero kaya naman daw, sabi niya. Medyo challenging po talaga yung sabihin mo na kayang paganahin lahat nung kasi 16 kilowatt lang tayo. So yung voltage drop pa kailangan i-consider kasi yun nga yung sa freezer, di ba? Ako naman kasi nakita ko 90,000 mura na, di ba, yung kaha. So hindi ko na inisip kung mapapagana. Tapos yung ating yung ating technician, syempre nakita niya, kaya yan. So hindi niya din anticipate yung problema sa magiging ng kuryente. Kaya hindi pa po gumagana hanggang ngayon. Pero okay lang naman. Marami ang mga maraming salamat po sa inyo na mga nag-advise. Yun nga, talagang kailangan talaga ng sa tingin ko pinakamagandang solusyon is magkaroon po kami ng sariling transformer, kaya lang mahal. So sinet aside ko na muna. Kaya yung yung freezer, hayaan na po muna natin. Kasi may nag-comment na ikaw kasi masyado kang bilib sa sarili mo. Ako naman po kasi unang-una, syempre, kung ano yung gusto ko, di ba? Hindi naman po tayo pwedeng nakarely lang kung anong sasabihin ng lahat ng nanonood dahil lang sa social media tayo, di magko-kontra-kontra. Kasi alam nyo, sa totoo lang, ang dami pong mga, kahit anong patrabaho namin dito, ang dami pong mga nagsasuggest, mga syempre, kami, nasa amin pa rin po yung last call, di ba? Na kung ano yung mas mabuti. Kasi kami po ang mas nakakaalam. Kami po ang mas nakakaalam. Unang-una sa mga gastos, yung di ba? So mayroon nga nagsabi sa akin, brother, pwede mong ilatag yung mo diyan sa solar, sa pan mo, ang laki ng Pwede, wala namang problema. Magkano ang gagastusin mo, di ba? Sa bubong libre lang. Di ba? Hindi ka na magtatayo ng yung mga ganun bang pwede mong i-consider, di ba? Yung loft, sinasabi nila, kaya lang inano ko kay Gian, masyado nang malayo. So yung mga ganun ba na sana naiintindihan po ninyo. Ang regarding sa freezer naman, naintindihan ko naman na po yun na talagang pinipilit namin dahil syempre naandun na di ba? Gumagana na paunti-unti
Pero yun na nga, we realize na talagang kailangan talaga ng yung ano naman, yung wire na malaki, may nag-propose din po noon na magpatakbo doon ng wire na malaki. Pwede din po yun. Kaya lang, hindi pa rin sure kasi nga talagang mababa po ang kuryente dito sa Arayat. Kailangan talaga ng sariling transformer. So, pinaka safe is magkaroon ng sariling transformer, finish, tapos na ang lahat. Tapos si Marvin naman, yung technician, may sinasabi siya na pwede naman kanya na palitan yung cooling system. So, sabi ko, doon na lang tayo. Siguro, pinaka the best para matanggal na yung 3-phase. So, ayun, wag po kayong mag-alala. Ayun naman po sabi ko nga yung container itself is hindi naman tayo lugi dahil sa napakaganda. Kung makikita po ninyo, napakaganda. Kasi meron pong mga binebenta niyan, hindi ka makakatayo, 100,000 plus na. Hindi ka makakatayo. So yan, ano lang, gagana naman yan mga ka-farmer. Wag po kayong mag-alala. Tsaka, di ba, kailangan lang naman natin yan halos talaga December. Pero, yun nga, kung mapapagana na natin, baka ma-eliminate na natin yung 3 freezer dito. Pwede din po yun. Let's say, sabihin natin na may 3 kasi akong freezer dyan. So, kung mapapagana yon, isa sa mga nakakikita ko din lang po na mapapagana natin yon. So, may eliminate na natin yung 3 freezer. Baka pwedeng yun na lang ang gamitin natin. Diba? Pagka December, gamitin natin yung 3 uli. And then, gamitin natin sa baboy yon. So, may mga options tayo na pero for the meantime dyan na lang po muna, diba? So regarding naman sa si Ate Mer kasi nag-send sa akin, sabi ko hayaan mo na ate, syempre may mga kanya-kanya namang opinion yung mga nanonood diba? Ako naman ay nagpapasalamat dahil naandyan pa rin kahit pinipintasan tayo, nanonood pa rin, diba? Malaking bagay pa rin naman po yun. Ako naman po ay lubos na nagpapasalamat. Sabi kasi masyado ka kasing bilib sa sarili mo. Ako naman, syempre naman, di ba? Paano mararating mo kung wala kang bilib sa sarili mo? Diba? Nakarating po ako dito sa aking napuntahan, kung ano man ang sitwasyon namin ngayon, dahil nagtiwala po ako sa sarili ko. Nagtiwala ako sa magagawa ko, nagtiwala ako sa mga vision ko, nagtiwala ako sa mga naiisip ko. Although hindi naman lahat, di ba? Hindi naman, wala naman perfecto di ba? Sabi ko nga hindi ka magiging successful kung hindi ka lalabas sa comfort zone mo, 'di ba? So yun naman po yun. Kaya ako pinipilit ko talaga, sa totoo lang hindi naman po ako mahiyain po akong tao kaya lang nung nakita ko yung opportunity sa YouTube nung ako po ay nag-uumpisa, sabi ko hindi po pwedeng hindi ako magpakita, hindi po pwedeng, 'di ba? All out ko na kasi naandyan na yung opportunity Pero sa totoo lang hindi po ako po natuto na lang po ako na alam niyo yun dahil yun na yun di ba? Grab the opportunity na. So yun lang po. Kaya minsan talagang ganon kung may mga decision ka na talagang minsan sablay, pero ano na yun what kung ano ang pinaka-importante po doon is kung paano mo gagawan ng aksyon para mabago yun, di ba? Maiba yung resulta. Dahil hindi naman po, di ba, lagi ko naman sinasabi, sana tama yung desisyon, sana ganon, di ba? Kasi minsan may mga nakikita tayo Kaya lagi ko din prayer din yan Kung ano man yung di ba? Kung ano yung gusto. Kailan lang natin natutunan yun na kung ano man yung di ba? Kung ano yung makakabuti, doon tayo. Pero syempre may mga gusto tayo, di ba? Tao tayo, may gusto tayo na na mangyari pero hindi pala yun ang mas mabuti, di ba? So mga ganon ba? Pero kagaya niyan nung mga nagpapatanim ako, yun naman po aking kinasasaya din na which is tingin ko tama naman na nagiging productive yung ating lugar. Haba ko na palang dinaldal basta ayun, di ba? Yung mga nagsasuggest, yung mga marami pong salamat. Thank you dahil alam ko naman concerned po kayo. Kung minsan hindi po namin nagagawa, pagpasensyahan nyo na po. May mga reasons po kami kung bakit hindi namin nasusunod yung mga suggestions ninyo. Dahil sa totoo lang, iba po yung nakikita lang, iba yung nasa actual. Marami po kasing kinoconsider din, di ba?
Unang-una syempre yung labor. Lalo na po sa mga projects natin. Napakagandang sundin yung mga sinasabi po ninyo. Sa totoo lang, ang gagandang ideas. Kaya lang, syempre, yun nga, hindi po ganon kadali lang. Hindi naman yan ganon lang, di ba? So, yun lang naman ang ano natin. So yun ba, pupunta na tayo doon at tayo teka lang, mainit na. Suot na ako ng aking gear. Ang taas ng tubig natin. Medyo malaki. Sabagay, mura lang naman po yung, hindi naman po presyong ano pala yung bili natin sa diesel na yan. Kaya okay pa rin. Tayo. Nagdilig na pala dito si Joma. So ayan po, wala tayong trabaho. Kailangan kong maghanap ng yan asarol lang siguro. Yung pa-welding ako ng okay. Yung pang ganunan, pang magpapahukay na tayo. Sakit pa rin pala si ano mo pinsan. Naagapan natin. Ayan, ibig sabihin naagapan po natin yung mga isda kasi kung marami na ang patay sa ilalim, paggising mo na naman yan, marami na namang lumulutang. Ito mga luma na yan kailangan lang matanggal siguro yan. Mabaho pati yun doon, mayroon ding malalaki doon. Kailangan lang mapalalim yung tubig tapos yan smells like na yan. Malulusaw na. Yan, pataba. Flower horn. Ito pa. Mabulok na. Ha? So, kailangan matanggal yan kasi magiging ano pa sa tubig yan. Baho. Pataba. Ay, nalulusaw. Kiyat. Kumakain din. Malaki na yan. Meron din insect. Panahon yata ng ano ngayon gumanda yung tanlad dito. Hindi na siguro naman tayo mauubusan. Na? Sa kabila ko yan. Na? Oo. Ito kasi dito siguro mga itong layo maghuhukay tayo, papaya na. Palitan na natin. Baho. Di. Baho. Kailangan po malinis ito. Ayan yung mga trabaho po namin. Nila pala. Naku, ito yung sinasabi ko, may kalaban na. Maganda din iniikutan yung ating. Oo nga. Pwede naman pala kahit mainit lumalaki. Yan lumalaki naman po yung bell pepper. Pwede tayo magtanim. Ayan sabi ko nga sa kanila, taniman natin tong space na ito. Ayaw nyo ba na tuwing hapon may inuuwi kayong, di ba? May mauuwing gulay. Sipin mo may inuuwi ka na, sumasahod ka pa. Ayan ang ganda ng aking lemongrass. So kailangan ko pong i-direct sa kanila yung mga hukukayan. Kagaya po nito. Irerekta natin ang kailangan ng instruction talagang maganda. Gaya niyan dito tayo mag-uumpisa. Pwede pa dito isa, diba? So 2 meters lang ang pagitan, dire-diretso butas. Tapos ang gusto kong maging butas is 1 foot. Tapos ang luwang ng ang diameter ng butas is
takbi mo ng 30 inches. Kasi yung 1 foot mas medyo maliit pa yan eh. 30 inches. Tapos yung lupang tinanggal doon, durugin. Hahaluan ng vermicast. Meron naman na tayong vermicast at dry na Carabao manure. Mix it together. Ibabalik yung kalahati. Itanim ang papaya. And then itabon uli yung ano. Ganun ang gagawin natin. So, ay si Rambo. Sana masunod nila. 'Di ba? Ayan. Wala na, oh, naubos ko na. Yung mga nangangain, ang ganda pa naman ng ating lemon. Pangarap ko 'to eh. Kaya lang talaga pong napakahirap i-maintain. Talagang kailangan italas ng kailangan naka-monitor kayo lagi. Or magi-spray ka talaga. Ayan. Sinend ko sa aking mga kapatid yung banana. Tuwang-tuwa sila. Tapos ayan o, lalagyan din natin ng mga Carabao manure, hakot. Ang dami pong naka-line up na trabaho. Kasi syempre pag naitanim na natin yan, maintain na lang tayo. Picnic na lang. Hanggat kaya, di ba? Tapos yung mga mga papaya na ano, lagyan din natin ng Carabao manure. Hanggat may makukuha, di ba? Bakit hindi? Libre lang. Libre. Marami pa po kasing may kalabaw sa amin. Laki ng tulong, oh. Kaya lang kailangan din palang isprayan to. May mga nangangain, ayan, oh. Brodan is the key. Kailangan ma-sprayan ko yan, ah. Nahintay ko yung ating mga installer. Yung vision ko po kasi dito talaga, sa totoo lang, gusto ko pong ma-maximize din yung potential ng lupa, diba? Ma-maximize natin yung tipong ano, forest style. Ang ganda na ng ating mga ano, mga avocado. So ito po ay ibang variety, pero ang sabi ay Hass daw. Tingnan nyo, ah. O, ito ay Hass. Tapos ito ay Hass din. So hindi natin alam kung anong tunay. Pero ako, mas nananalig ako dito. Ito po, para sa akin, ang mas malaki ang chance na talagang ito ay Hass avocado. Plus yung naan doon at yun doon. Ito, hindi natin alam. Pero sure naman ako na masarap yan. Masarap yan. Tapos ito yung may seedless kasi tayo eh. Meron tayong seedless pa. Ayun yata yung seedless na doon. Ayan. Yan, ganyanin mo na yung gilid. Ayan, very good. Habang malambot. Matagal na yung lagnat ni Kongkong, ah. Dapat uminom na siya ng ano, tawa-tawa, tsaka yung piniga na ano ng papaya. Mamaya dengue, ah. Yan, dami na talong. Dami na po nating talong. Oh. Oh, dami na palang talong nila eh. Gaganda, oh. Kailangan na pong mapitas din to. Tugulang na nga. Kailangan lang isprayan. Pipitasin natin yung mga pwede natin. Mag-spray ako ng kaunti. Ano, tingnan niyo po yung dahon. Oh, ito ay meron tayong hindi magandang ano yan, kaibigan. Leaf miners. Sinisip-sip po yung sustansya ng dahon. Kaya nagkakaganyan. Tingnan niyo yung mga bago. Wala naman, oh. Aakyatin na naman nila yan. Maganda pa naman. Walang masyadong fruit and shoot borer. Wala akong nakikitang nambubutas. Siguro ano nila ngayong tag-init. Wala po akong nakikita. So ayan, ang linisin na muna natin. Ito, papahakot ko na lang po yan doon. Tapon natin doon sa butas. Bubulok naman yan eh. Tapos okay na. Papahukay na tayo ng mga butas para sa
pagtataniman ng mga papaya. Laki talaga ng ano, ang laki po ng tulong din nung napantay natin yung lupa ano. Tapos malagyan natin ng mga Carabao manure to, tataba yung lupa. Nako, ganda. Excited ako excited. Ito yung aking pangarap na buhay. Uy, kamusta kayo? Tataba naman kayo, boy. Ito yun. Ayun ang problema sa rambutan. Siguro may baka may nanonood na expert sa pagrarambutan. Ano ang pwedeng gawin para hindi nagaganyan, or normal lang ba yan? Yan. Para yumabong po sila, dire-diretso ang pagkapal at paglaki. Oh. Kasi yan po ang nagiging problema namin. Talagang hindi yumayabong. Kapag nalinis natin to, may saba tayo dito eh. Saba ito eh. Tira pa yan, mga nakaraan. So yan oh, sila nakakapagtanim na din daw. Sabi ko kumuha ng saha dito kasi kailangan din natin bawasan yung mga saha na yan. Nakapagtanim na naman po tayo doon sa kabila, so wala na tayong space for the meantime. Kaya sabi ko sa kanila magtanim din sila kung may space sila sa kanilang mga bakuran. Sana magtuloy-tuloy itong ating lemon. Dalawa lang naman yan eh. Ayan ang mga natin, balikan natin. At yan ang trabaho nila ngayon. Sayang nga wala si Kongkong para sana mas mabilis ang malinis. Kasi ngayon Martes na naman. So ang bilis lang po ng panahon. Pagdating ng Huwebes, Biyernes, busy na po ang mga yan dahil may preparation na naman sa ating munting kainan. Although medyo nakaano po ngayon tayo, nakaangkla tayo na. Pero okay na din. Okay na din. Makwento ko lang yung Sunday na may binenta po kasi akong lechon. Actually, dalawa yung pinalechon ko ng Sunday kasi sabi ko baka mabitin. Ilang araw na po kaming, ilang weekend na mas malakas ang Saturday kaysa Sunday. So nasanay ako, sabi ko Sunday bukas, kung kinulang tayo kahapon, Sabado mas malakas. So mahina nung Sunday. Ngayon, may tumawag, nagtatanong ng buong lechon na rush. Sabi ni Bebe, sabi ko Bebe, i-deal mo ng 19,000 yung malaki, almost 60 kilos na ata yun eh. Sabi ko parang puhunan. Tinawaran pa rin po ng 18, ibinigay ko na. Sabi ko sige, kahit hindi na tayo kumita para kako mawala lang yung problema na ilalagay na naman sa freezer, di ba? Mahina nga, di ba? So kung mahina, ibig sabihin anong gagawin mo doon? So parang nagsisi nga ako na dalawa yung pinaluto ko. So at least na bawi natin yung puhunan doon sa Ngayon nasarapan po sila. Ay naman ang nakakatawa. Kaya lang hindi ko na maibigay sa ganong presyo naman. Kasi kailangan din natin maghanap buhay kahit konti. At alam niyo naman marami pong sana naiintindihan ninyo, no? Marami tayo, hindi lang naman po kami and the lechoneros, di ba? So marami po gaya niyan. Tingnan niyo yung dalawang nagbubungkal na yan. Naandyan pa si Marco, di ba? Si Rizal naandyan din. So apat yan. Medyo po talaga kailangan natin ng konting tulong ninyo. Kaya kung ano-ano po ang naiisip natin na racket din eh. Ngayon yung mga lamesa, isa pa yan gagawin. Maiba tayo. Yung talbos ng kamote dito sa may lilim, mas pulang pula. Ayan po, same kamote itinanim namin doon, hindi po gaanong pumupula. Hindi ko alam kung sa lupa, sa araw, di ba? Baka sa araw, pwede rin. Hindi gaanong naarawan dito. Ito kailangan din nating ayusin din to. Naayos natin to, matambakan natin ng kaunting Ito nga sana maganda sanang maidiretso na. Diretso na hanggang dun. Pero hindi pa po yan. Hindi pa po ngayon.
Bago natin ibalik yan. Maganda. Maganda. Hindi gaanong ano. Ganyan ka ano lang, ganyan kalapad. Ay kabilog. Hindi ko ano mo yung lupa na yan. Okay na yan. Pinakalaan niya. Ganyan, okay na yan. Okay na. Tapos susunod naman dito. Okay lang natin. Dito. Yan. Malaki din ang ano butas Very good. Yan. Tingnan nyo yung tubig hindi pa naaabot ng ano. Diba? Pero kung mataas na po ito, malay natin. Pero maganda sana may butas talaga na tubo, tapos may butas din yung mga tubo para pag gumapang doon diretso madidilig na po yung mga halaman natin. Ganda. Ayos na, ganda ng ating mga tanglad. Sa dilig-dilig lang po yan. Tapos ayun nga, mga Carabao manure din. Nakasalo na ako. Saging natin. Believable. Ako sa pasimpleng panunokso ni Alicia sa amin. Yun. Wala pa si Gian. Hinihintay ko ba after lunch pa darating. Mag-check na lang naman sila ng mga bago magsimula siguro. Baka bukas na ang simula yan. Nakuha din niya po yung kontrata kay yung malaking bahay na ginawa ni Boss Reggie sa Lubao. Yan, nakuha niya. Siyang magkakabit din po nun. Ano yun? 30 kilowatt. Lupit na. Baka tayo mas kailangan natin mas malaki pa. Dahil kung tutuusin nyo po sa laki ng compound, tingnan na lang natin. Ano yun? Karag na maganda pag nalinis talaga, no? Maganda, nalinis. Ganda na. So ito naman, titirahin natin dyan yung mga kalat na yan. Malinis na. Tapos itong sa bilog na to, kahit talong lang siguro. Ano ba magandang tanim dyan? Talong po. Mahaba ang buhay no? At least may mauulam, di ba? Okay na. Beautiful. Lilinisin natin to para magandang tingnan na. Pastikeran na lang natin yung mga halaman lang talaga na naandyan para magandang tingnan nito at maging produktibo. Okay na, yan po ang mga project ko lang ngayon. At ito, palinis natin. Maglalagay pa tayo ng papaya pa din to pag ganun. So ito siguro baka abutin to ng mga 20 o 15, 15 to 20 papaya. Baka isagad natin dito. Tapos ito, tingnan natin kung pag nalinis to
ano ko na dyan yung mga ano, diba, malinis natin. Ay, thank you. Grabe na init. Kailangan natin mairaos to, pero konti na lang po, weeks na lang. Hindi na tayo hindi na natin ipupush yung irrigation kasi too late na rin naman. Next year na naman. Hindi, kasi talagang ano, inihintay ko po itong ating magiging resulta ng ating solar ano, kasi mas may chance tayong maiibay na naman yung mga plano. So ayan, hanggang dito na lang po. At yun, at least meron po tayong nagawa ngayong araw. Yan si Marco, isa pa sa mga kailangan natin din ihanap din trabaho din yan. Tingnan natin, samahan nawa ako ng Panginoon sa aking mga plano. Ayan, so ayan po, maraming salamat at magandang buhay.